AI has long been a great debate among scholars, exchanging ideas that AI is both an asset and a danger to everyone in more ways than one. Though AI continues to progress in a steady rate, human concern grows rapidly. But should we really be worried about such advancement when it all pulls towards a better and convenient society? Or should we just let the advancement of such technology prosper as it continues to alarm many people on how overwhelmingly fast it grows? Today, we're here with Sydney Sarcia, a second-year student in La Verdad Christian College, majoring in Associates in Computer Technology. So, hello po Kuya Sydney. Thank you for accepting our invite and to be able to talk about AI. Hello, good evening everyone. I am Sydney and I'm happy to be here today. So, to start po yung questions sa podcast natin, why did you take po ba ACT? Bakit naging ACT student po kayo sa La Verdad? Actually, I'm into technology po talaga. So, first choice po talaga is maging engineering student. Pero dahil sa nag-pandemic, yung di kayang mag-provide ng parents ko ng pang tuition, ganun. Kaya I decided to study here at La Verdad and take only a 2-year course that is ACT. Okay, for our first question naman po. In today's era, ang daming usap-usapin regarding AI or artificial intelligence. Meron tayo ngayong mga robots, ChatGPT. Pero base sa mga pinag-aralan nyo since isa kang ACT student, ano nga ba exactly ang artificial intelligence? Meron ba itong exact definition? So yun po, no, yung big deal ito ngayon yung AI na to or tinatawag na artificial intelligence. So yung artificial intelligence po, ito po ay mga computer machine, mga systems na nagpa-perform ng task that require human intelligence such learning, like then reasoning, problem solving, o kung ano pa man. Dinedevelop po ito ng mga programmers, tinatawag nilang machine learning. Ginagawa nila ng mga program na study ng pinoprompt ng humans. Example, no? Isang well-known na AI today is ChatGPT. Siguro alam naman ng mga estudyante ito sa ngayon. ChatGPT, maraming gumagamit na ganun. So, yung ChatGPT po, nagtatanggap ng responses, tas yung mga responses na yun, inaaral nila. Tinitrain nila yung mga AI na yun. Tas mag-prompt ulit yung ibang mga users, yung mga sagot na mga responses na naibalik sa isang gumagamit ng AI na yun or ChatGPT, same lang din. So, yun po kaya ethical issues ganon. Yun po. Thank you for that wonderful insight. And since nga sabi mo na yung ChatGPT is very prominent ngayon, ano po ba yung mga pros and cons ng AI? Kasi nga, sabi po ng mga karamihan ng mga teachers ngayon in school environment, ang ChatGPT ay isa sa nagti-take away sa creativity ng mga bata. And yung mga pros naman po ng ChatGPT is parang ina-assist niya yung mga hindi makasabay sa classroom kasi nga parang very mahirap naman na kung sabay-sabay ang estudyante sa pag-aaral ng one pace. Kaya ano po ba yung parang major pros and cons ng AI para mas maging well-informed ang ating audience when it comes sa AI? So yun po, sa mga pros niya siguro is time saving para sa estudyante. Like for me, I'm an ACT student, so mahirap din kasi mag-code minsan. So kaya nagse-search na lang ako ng mga algorithms, mga kung ano-anong code dyan na makakatulong sa akin para matapos ko yung task ko easily and hindi magre-require ng madaming oras kasi time consuming po talaga mag-code, sobra. Palaging puyat, ganun po. So tsaka din, isa sa mga pros ng AI is access sa information. So mas madali siyang makapagbigay ng information sa iyo. So ngayon may ni-release yung Google na bagong AI tool, si Bard. Last year ni-release si Bard. So pag nag-prompt ka doon, may ilalabas siyang mga result. Tapos yung result na yon galing din sa Google mismo na traditional search natin sa Google. Example, mag-search ka what is AI.
malalabas lang doon yung mga website na mga blog ng website na ano nga ba ang AI. Pero ngayon si Bart, nagre-response ka agad siya ng concise information doon, tapos may ano na rin siya, may binibigay na mga references sa ganung bagay. Yun po yung mga pros ng isang AI. So sa cons naman, so masyadong nagre-rely yung estudyante. Minsan ganun din po ako, nagre-rely din ako minsan sa AI talaga. Pag hirap na ako sa mga sa mga gawain sa school, just like that, napatulong po talaga ako sa AI para mas madali yung buhay kasi yun naman talaga eh. Pero yun nga, big deal siya kasi for ethical reasons. Isa pa sa mga cons ng AI is privacy. So minsan nagre-require siya ng personal data. So yun po sa tingin ko, sa experience ko bilang estudyante, yun lang po yung pros and cons ng AI. Thank you po dun sa nabigay niyong insight. Since na on the topic ng privacy, I think lahat naman tayo is very aware sa nangyaring Pegasus na virtual virus outbreak, na kung saan yung mga privacy ng mga tao na hindi naman dapat targeted ng Pegasus is parang naging victim din na privacy security breach. Kaya ayun po, sa AI di naman talaga maiwasan na mga controversial issues. And dahil doon, should we be worried about sa AI na parang mawawala na yung privacy ng bawat tao, or mawawalan ng trabaho yung mga tao kasi nga sabi nga nila AI is much more convenient tsaka less expensive than human laborers. Should we worry about AI taking over us? So yun na po, base sa mga some research na nagawa ko din from the past studies, wag po tayo masyadong mag-worry sa sa pag-take over ng AI sa sa work ng humans. Siguro nagkakaroon ng ganung sabi-sabi or opinion yung mga tao kasi nga yun yung sabi, 'di ba? Mas efficient yung AI kaysa sa tao, tas less expensive siya. Hindi mo siya kailangan bayaran, ganun. Although may mga AI kasi na may subscription ganun. Pero much less expensive siya kaysa sa sa mga tao. So kaya nagkakaroon ng ganung sabi na mare-replace na yung tao ng AI, ganun. Just like sa sa amin sa inline sa course namin, mga web developers, maraming nagsasabi na mapapalitan kami ng AI dahil mas mabilis yung AI makagawa ng isang bagay kaysa ng isang website. So yun po yung mga sabi-sabi. Pero may din doon reason bakit ganun yung sinasabi nila. Kasi totoo naman talaga mas madali nakakagawa yung AI ng isang website. Pero ethical reasons yun. So yung mga mga details, mga information, so parang hindi siya relate sa current situations natin sa ngayon, mga ganun. So yun po siguro sa aking perspective about sa pag-replace ng AI sa mga tao when it comes to a workplace. Ayun nga po, AI is parang medyo lacking pa po sa mga ethical rules ng tao, kaya I think ang AI din is parang hindi mare-replace ng tao kasi nga ang tao is very sensitive when it comes to mga matters, and I think AI cannot replace yung emotion ng tao, and I think yun din yung nagbibigay ng advantage sa ating mga tao na ang AI is very robotic, parang isa lang yung daan, while yung tao naman is very complicated and hindi na-replicate ng AI. On to the next question naman po. In today's era, we can see that human intelligence and artificial intelligence is working together. Which of these two do you think should be the dominant intelligence? Kasi nga, yung AI is parang mas nag-i-improve, then nagkaroon na ng parang time para makapag-adjust tayong tao, then gagamit na rin natin yung AI for our advantage. Pero looking forward to the future, parang in the next decade or so,
sino po ba dapat yung maging dominant intelligence? Should it be human intelligence or artificial intelligence? So sa era ngayon, no, human intelligence tsaka AI intelligence work together. Pero meron silang both their strength and weaknesses na nagko-complement sila sa isa't isa. So, pero human intelligence must remain more dominant over AI kasi it has the ability to think creatively, emphasize yung empathy and make ethical decisions, which is lack sa AI, hindi natin makikita sa AI. Pero kasi yung AI can excel on some specific task. So, mas lamang yung human intelligence kaysa sa AI. Pero kung i-maintain natin yung human oversight and control, the maximized use of AIs, human po talaga yung sa tingin ko, sa perspective ko na mas dominant kaysa sa AI. Yes. Thank you dun sa insight na yun. Then, as for our fifth question, since you are learning about AI and the ethics behind it, ano po ba yung mga advice na pwede nating mabigay sa mga student natin? Kasi every now and then, talagang nagkakaroon ng balita about mga estudyante na nakokot dahil gumagawa ng essay through ChatGPT, or minsan hindi na talagang gumagawa ng project, then iaasa na lang talaga sa AI. Ano po ba dapat yung proper use of AI sa ngayong generation ngayon specifically? So, as a fellow student, dapat matalino tayo sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. So, when it comes to AI naman, become AI aware tayo. So, just intindihin natin kung paano ba nag-work yung algorithm ng AI, kung ano yung mga potential biases, tsaka information na binibigay niya, kung tama ba, accurate ba yun. Next is, dapat think critically tayo. Question everything. Wag nating hayaan yung AI ay mag-replace ng ating independent thinking. Check natin yung mga responses niya kung tama ba. Example, may nag-propose sa ChatGPT, for example, ng isang project nyo or research nyo, pero hindi siya parang hindi siya tama. So kailangan mo i-check yung sources niya talaga kung accurate ba yung information na binibigay niya, kasi may mga ganung nangyayari sa sa atin ngayon. Next naman is ethical consideration. So dapat palagi tayong aware sa ethical implications ng AI. So maging responsable sa paggamit nito sa kung saan natin ginagawa, di ba? Huwag nating hayaan puro AI lang yung natin gamitin. Kailangan matalino tayo sa mga bagay-bagay. Tsaka continuous learning bilang estudyante. Mag-aaral tayo na mabuti, ganun. Huwag lang tayo aasa sa AI. Pwede natin gamitin yung AI sa sa makakatulong sa atin. Like for example, hindi mo alam yung concept na ganito, i-prompt mo kung paano ba best way para aralin yung mga ganitong bagay. So, yun lang po siguro. So, pero ito, to my fellow students, remember, AI is a powerful tool. And like any tool, so it's up to you to use it responsibly. Let's be the generation that writes a story of human AI collaboration, where technology amplifies our potential and builds a better world for all. So, yun lang po sa akin, sa part ko bilang isang estudyante din ng La Verdad Christian College. Maraming salamat. Thank you po, Kuya Sydney, for taking the time to talk about AI. Kasi nga talaga, in today's era, AI is very rampant. Tapos, nag-i-spread talaga like mga false information about AI. Yung iba natatakot, yung iba taking advantage of AI, and sana through this podcast, through this episode specifically, and through you, na lahat tayo is matuto na gumamit ng proper usage ng AI. Thank you po again, Kuya Sydney. Sa susunod po ulit na podcast. Maraming salamat po.